Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang tinapos ng Iglesia ni Cristo INC ang 3 araw na rally nito na isinagawa para ipanawagan ang transparency at accountability at bilang pagsuporta sa kanilang miyembro na si Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang sampahan ng kasong plunder ng Ombudsman. Sa mensahe ni INC spokesperson Edwin Zabala, nagpasalamat siya sa mga dumalo at nagpahayag ng pag-asang mananaigang katarungan sa bansa. Naganap ang huling araw ng pagtitipon sa liwasang Bonifacio sa Maynila matapos ang naunang 2 araw na kilos protesta sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ilang leader ng grupo at mga kilalang personalidad sa politika ang nagbigay ng talumpati sa ikatlong araw ng pagtitipo. Ayon sa pagtataya ng Manila Police District, mabot sa mahigit 12,600 na katao ang nakilahok sa huling araw ng protesta. Mahigit 500 na pulis at mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang ipinakalat upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa lugar habang isinasagawa ang mapayapang rally. Natagpo ang wala ng buhay ang 51 anyos na mangingisdang si Dandy Igot sa karagatang sakop ng Barangay Bagong Bayan, Puerto Princesa City, Palawan noong July 2 matapos ang mahigit isang araw na search and rescue operation ng Philippine Coast Guard o PCG. Nauna nang nanawagan ng tulong ang kanyang nakababatang kapatid na si Wilson Igot na huling kasama ng biktima bago ito mawala habang nangingisda. Noong June 30, na-recover ng mga otoridad ang kalahating lubog na bangkang MBCA Jerly, 7 nautical miles mula sa baybayin. Ayon sa paunang investigasyon, posibleng inabutan ng masamang panahon at limitadong visibility ang biktima. Nakiisa sa paghahanap ang PCG, Barangay Tanod, Bantay Dagat at mga lokal na mangingisda bago tuluyang natagpuan ang kanyang bangkay. 3 araw bago ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6, Lunes, pinaigting pa ng House Prosecution Panel ang paghahanda para sa paglilitis. Ngayong July 3, naghain ng kanilang counter-affidavits sina Akbayan Representatives Chel Jokno at Percy Sendanya, kasama sina ML Party List Representative Leila de Lima at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, kaugnay ng reklamong isinampa ni Attorney Manasseh Carpio, asawa ng Vice-Presidente na nag-ugat sa paglalantad ng bank records sa House impeachment hearings. Matapos ang paghahain, hinikayat ni Jokno at Sendanya ang publiko na bantayang mabuti ang impeachment trial na magsisimula sa Lunes at iginiit na hindi lamang si Duterte ang haharap sa pagsusuri, kundi maging ang Senado bilang impeachment court. July 2, Huwebes, nagbuklod naman ang Clergy for Good Governance, House Lead Prosecutor Jervil Luistro, House Prosecutors at Priest Complainants sa isang Mass for Truth, Justice and Accountability bilang panalangin at suporta sa House Prosecution Panel bago ang inaabangang paglilitis. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.